looking forward for this opportunity na tayo po ay magkakasama. So, if you have your Bible, kasi hindi pa ako mahaba po mag-introduction, pero napakahaba ko po mag-preach. Basta po na wala akong rilo. Kasi pag nagpipreach po ako, kalendaryo po ang dala ko. Hindi po ako karasan arawan ko ako magtulog. Pakyawan. Exodus chapter 3. At babasahin po natin ang verse 8. Pwede po mag-i-flash. Yung pong Exodus chapter 3 verse 8. Ang ating pong foundation scripture sa araw na ito. And this morning, I'm going to share with you about responding to the prophetic message of the Lord. Alam ko po na aware tayo sa kung ano ang nangyayari ngayon sa ating minamahal na bansa. At kanina po ay pinag-usapan namin ni Pastora habang kami po ay nagbabiyahe tungkol po sa what is happening right now all over the Philippines. Yung po mga prophecy po na binitawan ng kanyang mga propeta nung pong nakaraang national prayer gathering. Exodus chapter 3 verse 8, basahin po natin. Masyado pa na malapit sa akin. Sabi po dito, and now I have come down to help them, pray them from the grip of Egypt, get them out of that country and bring them to a good land with a wide open spaces, a land lush with milk and honey, the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, except the tithes. Nakalagay po niya. Tayo pong lahat ay mukha tayo po ay manalangin. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name. Hallelujah. You are so wonderful. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, for this wonderful time and opportunity that we can come together, praising you, worshiping you, Lord God, for you are such a wonderful God. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord God, for truly you are so powerful, you are so mighty. You are the ever-present help in times of our trouble. You are all that we need to meet all our needs. Father God, with thanksgiving in our hearts, we come into your presence, bringing you our highest praise and worship, the worship that you deserve, oh God, from your people. Father God, this morning I pray, anoint our hearts to be receptive to your words. Anoint our minds, Lord God, to understand your revelation for us today. I pray, Lord God, stir up the spirit of faith in our hearts to believe that with you nothing is impossible. And Lord God, I pray, anoint your servant with wisdom, with your grace and power, Lord God, for it's not by might nor by power, it's by your Spirit alone. We believe, oh Lord, that your word is so powerful and anointed, and just one word from it will change our lives forever. Let your word, oh God, be the word of faith, to stir up the faith, the faith of God in our hearts. Let it be the word of hope, Lord God, to give us the revelation of hope and destiny, Lord God. Let it be the word of life to activate the life of God in us. Lord, we thank you and we bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayong araw na ito, ang message na nais ko pong i-share is about responding to the prophetic message of the Lord. Ang word po na prophecy at saka ang word na history, sila po ay connected to each other. Ang ibig sabihin po ng prophecy is a foretold history. Ano pong ibig sabihin ng prophecy? Foretold history. Ang ibig sabihin ng foretold ay bago pa mangyari, ito po ay sinabi na. So, pagka mayroon po mga prophecy, ito po ay mga paunang kapahayagan ng Diyos kung ano ang mangyayari in the future. At kapag nangyari na po, ito ay nakarecord, ang tawag po natin ay history. Ang history po is a fulfilled prophecy, while prophecy is a foretold history. For example, last April, we have heard the prophecy na mayroon pong mga calamities and disasters that will be coming to the Philippines. Fire in Mindanao, nangyari po sa Zamboanga. Magkakaroon po ng malakas na earthquake in Cebu and Bohol, and it happened. Magkakaroon po ng napakalakas na typhoon and storm surge na darating po. It happened in Samar and Leyte, and I don't know, dahil 75% of that prophecy was already fulfilled, and there are 25 prophecy remaining, and ito po ay concentrated sa Pangasinan. And if you're aware, what has been prophesied in Pangasinan is happening right now. Yes. That's why tomorrow we will be going to Pangasinan to join with the pastors in Pangasinan to pray, dahil po yung sinabi na magkakaroon ng klase ng sakit sa Pangasinan, na maagnas ang tao, buhay ka pa, naaagnas ka na.
Alam po ninyo, ito po ay na-inform based doon po sa reliable source na mayroon po palang sakit na ngayon na nangyayari sa Pangasinan na ito po ay parang ketong, pero kakaiba dahil ang ketong ay sa extremity ng nagsisimula, ito po ay sa balat. And one of our pastors na lagi po namin kasama, and he always receive revelation from God, nakita po niya kung anong klase, pinakita ng Lord sa kanya kung anong klase ng sakit parang ketong na talagang indescribable. And ito po, ito po ay totoo na pala na nangyayari ngayon sa Pangasinan. So, mga kapatid, 75% ng prophecy po nung last April, di po ba nandun po tayo last April? We have heard the prophecy, 75% ay nangyayari. And if you are not aware, there are still 70 islands in the Philippines that are about to disappear. Yes. At alam po natin, pumutok ang nagkaroon po ng eruption ng volcan sa Japan. At ito po ay naging isang island, di ba? Napanood po ninyo? Ibig sabihin, kung ito po ay nasa isang island, ibig sabihin naging hollow sa ilalim, naging empty sa ilalim. Kaya iyon po ay isang pagpapatunay that if we will not respond to the prophetic revelation of God, talagang yung 70 islands prophesied in this nation will disappear. Yes. So mga kapatid, this introduction is not to create fear, Yes. but for us to learn how to respond to the prophetic message of our God. Amen. So, ulitin ko po, ang prophecy is a foretold history. Ibig sabihin, bago pa mangyari ang kasaysayan, ito po ay sinasabi na. While ang history po ay fulfilled prophecy. Pastor, okay na po ba nakasapatos ako dito? Thank you. So, katulad po ng during the time of Noah, 120 years before the flood came, na sinabi na ng Lord through Noah na magkakaroon po ng flood. So, there was a prophecy 120 years before the coming of the flood. Nung panahon ni Noah, it was prophecy. Pero nung iyon po ay na-fulfill, sinulat, ngayon ay history. So pag binabasa natin ang Bible, pinag-uusapan natin ang kasaysayan, paano po nagkaroon ng global disaster, nagkaroon po ng flood during the time of Noah. Sa atin po, ngayon iyan ay history. Pero nung panahon ni Noah, that was a prophecy. So mga kapatid, last April, ang nangyayari sa Pilipinas ay prophecy. Ngayon po, ito ay history. Amen. So mga kapatid, let's learn from history so that it would not repeat itself. Kasi may kasabihan, history repeats itself. So mga kapatid, tayo po ay nakareceive ng prophecy, and I will be sharing with you the biblical principle on how to respond to prophecy and the promise of God either on the national level and also in our personal life. So Exodus chapter 3 verse 8, huwag niyo na pong i-flash. Sabi po ng Bible, ang sabi ng Lord, I will bring you out of the land of Egypt and will bring you into the promised land. So mayroon pong word na bringing out at saka yung word na bringing in. Now, ang tinutukoy, ang sabi nun, I will bring them. Sino po yung them doon sa verse 8? Yun po yung binabanggit sa verse 9, it refers to the children of Israel. So that prophecy has two phases, the phase 1 and the phase 2 prophecy. Ang first phase of the prophecy, ang sabi ng Lord, I will bring you out of the land of Egypt. Now, ang tanong ko po, does it happen? Yes. Does it happen? Nangyari po ba ang sinabi ng Diyos na I will bring you out of the land of Egypt? So mga kapatid, yun po ay nangyari. Pero mga kapatid, remember na yung pong prophecy na yun, ay wala po tayong makikita ang mga condition. Meron po bang nakalagay nung sinabi ng Diyos na I will bring you out and these are the conditions for you to be able to get out and I will bring you in and these are the conditions for you na para kayo ay makapasok sa lupang pangako? Wala. Pero mga kapatid, although wala pong binabanggit na conditions on how to get out and how to get in, and yet if you will read the entire Bible, meron pong mga biblical conditions paano po mangyayari ang prophecy o ang mga hula. Kaya lang sa atin, kapag sinabi nating prophecy, ang Tagalog ay hula. Kapag narinig na mga taga-Quiapo ang hula, fortune telling naman yun. Di ba? So, mga kapatid, ang hula o ang prophecy simply means the advanced information coming from God. Simply, that's the simple meaning of prophecy, and advanced information coming from God. Kaya nga, prophecy. While ang history po ay recorded events. So, mga kapatid, ang first phase ng prophecy, I will bring you out of the land of Egypt. Now, let me ask you this question. Does it happen? Yes. I need your answer. Nangyari po ba? Yes. The answer is yes.
Pero mga kapatid, before na nangyari po ang prophecy na yon, ang condition po is found in Exodus chapter 12. Na ang sabi ng ating Panginoon na I will bring you out, pero ang sabi niya, before bringing out, kinakailangan they have to kill lambs. Kinakailangan magkatay muna sila ng hayop, ng mga tupa, at ipapahid ba tawag sa Tagalog? Pasensya na po kayo, di po ko Tagalog. Di ako Bisaya, wala ebidensya. Di naman halata ng basta. So, ang sabi po doon ay, ipapahid daw po yung dugo doon po sa, di ba, sa doorpost. At ang sabi ng Bible, when I see the blood, I will pass over you. So, mga kapatid, bagamat it cannot be found in chapter 3, where the prophecy was given, yet in chapter 12, andun po ang kondisyon. Kaya na mga kapatid, in order for a prophecy to be fulfilled, ang kinakailangan po natin ay sumunod sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod sa Diyos. Sumunod sa Diyos. Sige, persecute mo na yung katabi mo ngayon, sabi mo, sumunod sa Diyos. Sumunod sa Diyos. Ulitin mo sa katabi mo, sumunod sa Diyos. Sumunod sa Diyos. That is the only requirement of God. Ang kinakailangan lang natin sumunod sa Diyos. Kaya lang, most of the time, when we receive a prophecy from God or an advanced information, either a blessing or a warning, most of the time, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Yes. Ang dahilan, bakit hindi tayo nakakasunod sa Diyos? Because most of the time, instead of walking by faith, in obeying the Word of God, most of the time, we live according to our reasoning. Kinakailangan ipaliwanag. Tayo po, kapag kamay, di ba, mga anak kayong pag inutusan mo, anak, punta ka kasi, bakit? Anong gagawin ko? Ang daming tanong. Na magsamantala, sinabi ko, kunyari, anak, bumili ka ng shampoo. Saan? Bakit? Ano? Samantalang simple lang. Umalis ka lang ng bahay, pumunta ka sa tindahan, bumili ka ng shampoo. Kaya lang tayo po, nasanay po tayo doon sa we are living according to our reasoning to the point na yun ang nagiging hadlang para hindi tayo makasunod sa Diyos. Para bang may utang ang Diyos sa atin na every time na uutusan tayo ng Diyos, kinakailangan ipaliwanag ng Diyos. Now, let me give you this example. Ngayon po ay devotedly study the ancient Hebrew language. As I study, talagang nakita ko yung tinatawag na interpretation of the Bible on the surface at saka yung interpretation of the Bible, yung tinatawag na sod level. Kaya pagka napag-usapan po natin, for example, Genesis, hindi po para pagyabang, but what I have discovered, Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. If you're going to study in the Hebrew, now hindi po sa pagyabang, if you will invite me to teach Genesis 1:1, and you will give me 2 hours every session, it would take me 3 to 5 years bago natin matapos ang verse 1 alone. Wow. Pag nakita po ninyo, yun lang, in the beginning God created the heavens, and yung pong word na end, in English ay connecting word, actually sa Hebrew it means the crucifixion of Christ. Ano yun? Wala tayong time to study the Hebrew, but binibigyan ko lang po kayo ng idea. Now, alam niyo po ba, to give you an example, para maintindihan natin, why do we need to follow God na to obey God without questioning God? Kasi mas marunong ang Diyos kaysa atin. Yes. Amen po ba? Amen. Kailangan tendency natin, we follow our reasoning rather than the simple instruction of God. Example, ang word po, sabi sa Bible, the blessing of the Lord make us rich. Ang word po na rich sa Hebrew word ay sar. Kaya nga di ba sa atin president, sa ibang bansa king, sa ibang bansa ang tawag sa king nila ay sar. So ang word po na rich ay, ang word po na rich sa Bible ay ashar. Nakaka-ashar. So ang word po na ashar, ang Hebrew word ng rich man ay ashar. Ang word po na ayin, it means eyes or see. Ang word na sar ay prince. Kaya ang ibig sabihin ng ashar ay see the prince. So literal, ang ibig sabihin ng rich man ay see the prince. Totoo naman yun kasi kung sinong mayaman siya ang may say. Totoo po ba yung he who holds the gold rule? Tingnan po ninyo, tatagalan natin mga pastor. Di pa tayo nakapagsalita sa mga Catholic cardinal and bishops. Si Manny Pacquiao, 1 month pa lang na born again, sabi sa mga bishop, you will go to hell. Bakit nakikinig sa kanya? Kasi mayaman si Manny Pacquiao. Naintindihan po ba natin? Sa panahon natin, pagka mayaman ka, kahit man lang sinasabi mo, pinapakinggan ka. Bakit? Dahil may pera ka. At yan talaga ang reality. Kasi ang ibig pala sabihin ng rich ay ashar. Ang word na ashar, it means see the prince. Nagkaintindihan po ba tayo? Yes.
Pag dinagdagan po ninyo ang word na asher ng M, kasi from right to left sila, ang basa naman po nun ay maaser. Ang maasers, parehas lang po ang spelling po nila, magkaiba lang ang pronunciation. Ang word na maaser, ang ibig sabihin nun ay producing the rich man. Ang word na rich ay ashar. Pag dinagdagan mo ng M, ang basa naman ay maaser. Ang ibig sabihin ng maaser ay producing the rich man. Now, may tanong po ako sa inyo, sino po sa inyo dito ang gusto maging mayaman? Pakitaas ang kamay. Gusto mo makita ang kamay ng lahat ng gustong yumaman? Huwag niyo muna ibababa. Lahat ng gustong yumaman. Oh, ano po ang taas po ang kamay. Taas na po ang kamay. Sino po ang gustong yumaman? Thank you. Praise God. Kasi pag huwag mo na ibaba. Taas na po. Ang iba, dalawang kamay. Okay po yun. Dalawang kamay. So, ang ibig sabihin ng ashar ay si the prince. Pag dinagdagan mo ng maaser, it means ay producing the rich man. At tanong ko ulit, gusto mo makita kami nakataas, sino gustong yumaman? Ano po ang Hebrew word ng producing the rich man? Maaser. Maaser. Hindi po asher, maaser. Maaser. Ang maaser ay Hebrew word ng Producing a rich man. ulitin po natin, ang ibig sabihin ng maaser? Producing a rich man. Gusto pong malakas, anong ibig sabihin ng maaser? Producing the rich man. Gusto natin maging mayaman? Yes. Now, ang word po na maaser ay Hebrew word ng tithes. When you give your tithes, you will become rich. Naintindihan po ba ito? See, pag nagsabi ka ng tithes, maraming ayaw. Samantalang, kaya tayo pinagta-tithes ng Lord kasi ang ibig sabihin ng tithes ay producing the rich man. Marami sa atin gusto yumaman pero ayaw mag-tithes. Mali. Kasi ang Hebrew word ng tithes ay maaser. It means producing the rich man. That's why when you give your tithes, yayaman ka. Pagpapalain ka ng Diyos. Naintindihan po ba natin? That is an example mga kapatid na kapag ang Diyos may inuutos, huwag mo nang tanungin. Kasi pag sinabi ng Bible, bring your tithes. Ang dami-dami nating dahilan. Bakit naman? Alam mo naman, mahirap ngayon. Naiintindihan naman ng Diyos na wala akong pang tithes. Alam naman ng Diyos na mahirap ako. Kasi ang nakita mo, ang master, ang nakita mo, yung technical meaning ng ibig sabihin ay tithes. Ang hindi mo nakita ng kahulugan ng master actually, producing the rich man. Pag tinan mo, kasi ang dami natin dahilan, hindi ako makapag-tithes. Kaya ang sabi ng Diyos, marami din akong dahilan, hindi kita mapapayaman. Hindi ko maintindihan mga Christian. Kapag ka-service ng ganito, lana, dapat madali kasi may laban si Pacquiao mamaya, dapat maiksi lang ang service. Bakit pagdating sa gawain, inip na inip tayo sa mahabang service, ayaw natin ang gusto natin maiksi lang. Gusto natin pag-service maiksi lang. Pero pagka tayo may birthday, tatanungin, sister, ano bang prayer request mo? Pahabain ng Diyos ang aking buhay. Pambihira ka. Anong humingi ka sa Diyos? Gusto mo mahabang buhay? Na ang Diyos ang humingi sa'yo, gusto mo maiksi ang service. Kaya yung mga kapatid pastor, mahal na mahal ko po kayo, pero di na po ako bisita sa inyo. I love you so much with all of my heart. Pero pastor, ito po ang encouragement ko. Pag may mga miyembro po kayo na ayaw na mahabang service, pagdating ng birthday, ang pray mo, Lord, paiksin mo ang buhay. Okay po ba yung pastor? Ayun, paiksin mo, Lord, ayaw niya na mahabang service, Lord, wag din mahabang buhay. So, mga kapatid, again, let me go back doon po sa aking point na, when God commanded us to do something, hindi natin kinakailangan questionin ang Diyos. Bakit? Mas alam ng Diyos kung ano ang sinasabi niya. Kaya most of the time, ang nakikita lang natin, for example, yung tithes, ang pambihira, mababawasan ng 10% ang pera ko. So, ang naisip mo, mawawalan ka ng 10%. Ang hindi mo nakita, ang ibig sabihin ng tithes ay producing the rich man. Nagkaintindihan po ba tayo? When it comes to secular education, we need reasoning. Bakit? Kasi kung ikaw ay abogado at wala kang reasoning, ulong lahat ng kliyente mo. Kapag ka-doktor ka at wala kang reasoning, patay lahat ng pasyente mo. But when it comes to God, reasoning has no place. Yes. Ang kinakailangan lang natin na tayo po ay sumunod sa Diyos. Now, let me go back sa topic natin. The first phrase of the prophecy, I will bring you out of the land of Egypt. Pero bago sila makalabas, they have to kill lambs. So, ang sabi ng Diyos, one lamb for every family. Sabi ng Bible, there were 600,000 men maliban sa mga babae at sa mga anak.
So all in all, sabi po, karamihan po ng mga Bible scholars na nagsasabi po na about 3 million people or the children of Israel were living at the time in the land of Egypt. So 3 million, sabihin na lang natin, bawat pamilya mayroon pong 5 miyembro. Ilang pastor, mahina ako sa math. Pareho tayo, Pastor. Pares na. Mali na pagtanungan ko. Yung 3 million, i-divide mo sa para at least 5 person. Mga 600,000, di ba? So 600,000 families, sabihin na lang natin with at least 5 members of every family. So 3 million sila. Isipin po nyo, at that time, sabi ng Diyos, kay through Moses, you have to kill the lamb. Ilang pong tupa ang papatay nila? 600,000. Kung sila po ay pinagana nila ang kanilang reasoning, marami silang tanong. Bakit kami kakatay ng ganyan karami? Wala namang history, recorded history, na mayroong in one day, at kami pagkakatayin, pero yung 600,000, kung ibenta natin yan, napakaraming pera. So, pwede lang tanungin ang Diyos. At eto pa, ang sabi ng Diyos, ilalagay daw ang dugo doon sa mga pinto ng kanilang mga bahay. Ang tanong, bakit ilalagay? Ang lansa ng dugo, pagkatapos ilalagay mo pa niya? At di kaya tayo pagtatawa ng mga tao, tingnan mo yung mga tao na yun, kakaiba talaga. Pero siguro lang pambili ng Dutch paint, di ba? Pintura. Ang ginawa nila ay mga dugo na lang ang pinapintura sa pinto nila. At di ba nakakatawa yun? At pag nagpipintura, di ba buo, sila ang pipintura, ang gilid-gilid lang. Di ba? So napakarami po mga bagay na pwede mong questionin ang Diyos. Pero buti na lang, pakinggan po natin, buti na lang, at that time, because they were under great suffering, they did not question God. Yeah. Hindi na sila nagtanong. Pag sabi ng Diyos, magkatay ng hayop, hindi magkatay. Pag sabi ng Diyos na maglagay ng dugo sa pinto, ay ginawa po nila. No question asked. Tanong ko po, was the first prophecy, first phase of the prophecy fulfilled? The answer is yes. Bakit? Dahil sila po ay sumunod sa Diyos. Nagkaintindihan po ba tayo? The first phase of the prophecy was fulfilled because they obeyed the Lord without any question, without any doubt. Kung tutusin, pwede naman sila mag-doubt. If the Lord told us to cross the Red Sea or to enter the promised land, meron pong dagat sa harapan natin. Paano kaya kami tatawid? Wala namang C-130 na kagaya sa panahon natin na madaling itawid ang tao. Wala naman kami mga bangka. Paano kami itatawid? Di ba? Dapat malaking problema yun. Pero hindi na problema yun. Nagkaintindihan po ba tayo? Pag sabi ng Diyos magkatay, di magkatay sila. Yung pong pagtawid nila, hindi nila problema yun. Problema na ng Diyos yun. Nagkaintindihan po ba tayo? Pero mo kung problemahin mo, paano mahahati ang dagat? May highway pa. Paano? Maglalagay tayo ng bakod. Paano? Sa kaiisip nila, baka 3 araw lang, magaganyan na sila. Diba? How can your human reasoning explain na mahahati ang dagat? Humanly speaking, that was impossible. Yes. Kaya lang, ito kaganda doon sa first phase ng prophecy. Hindi nila problema paano mahati ang dagat. Ang ginawa lang nila, magkatay sila ng hayop. Naintindihan po ba natin? Ang problema ng Christian, alam nyo kung bakit madaming problema natin? Kasi pati problema ng Diyos, pinoproblema natin. Di ba? Example, application. Halimbawa, sa magbigay ng tithes. Ang problema mo lang magbigay ng tithes. Kaya marami kang problema. Paano bubuksan ng Diyos ang lurukawan ng langit? Paano mangyari? Paano ba? Hindi mo na problema yun. Baliktad ang Christian, ang pinoproblema nila, yung part ng Diyos, hindi ba lang iniisip yung part nila? Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo lang ang pinapagawa ng Diyos sa'yo. Gawin mo lang pinapagawa ng Diyos sa'yo. Ginagawa ng Diyos sa'yo. Gawin mo lang pinapagawa Sige, sabihin mo lang sa katabi mo, gawin mo lang Gawin mo lang ang pinapagawa ng Diyos sa'yo. ang pinapagawa ng Diyos sa'yo. Huwag mo Pinapagawa ng nang Diyos sa'yo. problemahin Huwag mo nang problemahin ang gagawin ng Diyos. ang gagawin ng Diyos. So mga kapatid, sila po ay nakalaya. The first phase of the prophecy was fulfilled because they obeyed the Lord. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Tapos na tayo sa first phase. Let's talk about the second phase of the prophecy. Ang sabi ng Diyos, I will bring you out. It was fulfilled because they obeyed God. But the second phase of the prophecy, ang sabi doon, and I will bring you in to the promised land. Now, ang tanong,
in that generation, was it fulfilled? No. Ang sagot ay no. No. Hindi po nangyari sila sa ilang. yung pong second part ng prophecy na, I will bring you into the promised land. So ang tanong, if it did not happen, or if it was not fulfilled, then ang question ay, was God unfaithful? No. Was God lying at the time? Ang sagot ay hindi. Pero tingnan po natin, sabi ng Diyos, I will bring them. Sino yung them? Children of Israel, out of the Egyptian bondage. Ang kadugtong ay, I will bring them out. Yung them, children of Israel, it was fulfilled. And I will bring them. Yung them doon, sila din po yun. But how come na yung sinabi ng Diyos na I will bring them in ay hindi nangyari sa kanila? So ang tanong po, ano ang nangyari? Bakit hindi nangyari ang second phase or part of the prophecy? Alam niyo po kung bakit? Sabi po ng Bible, tama po kayo na, sabi po ng Bible, Hebrews chapter 3, because of their disobedience. Amen. Pero pag tinignan po natin, why the people disobey God? From our human point of view, legitimate ang reason nila. Bakit? Bakit ka papasok doon na ang kapal ng pader, di ba? Alam niyo po ba na ang pader ng Jericho ay 50 feet ang taas? Pagkatapos 15 feet ang lapad. Mas malapad pa dito sa kalsada dito. 15 feet po. Kaya kahit dalawang kotse magkasalubong, hindi po magbabangkan. Ganun po kakapal. At eto pa, doble pa. May outer wall at may inner wall. Yung sa gitna, doon po nakatira sila Rahab. Oh, pag tinanong po ninyo, legitimate pa ang reason nila. Of course, humanly speaking, pwede sabihin, ay syempre naman, talaga hindi sila susunod sa Diyos. Paano mo titipagin? Ang 50 feet na pader, na 15 feet ang lapad, dalawa pa. At alam niyo po, di ba, nung pinadala sila, yung 12 spies, ano ang sabi nila? We are grasshoppers in our own sight. No. So we are in their sight. Yes. Sino po nakarinig? I'm sure narinig niyo na. Pero tanong ko, sino po nakarinig ng kwento ni Goliath at ni David? Yes. Ilang feet po ba si Goliath? Kunti lang po ang difference namin ni Goliath sa height. Dati hindi pa ako matangkad. Ang nainom ko, pastor, kasi gaw-gaw, hindi gatas. Paghamulan ka pala, bababa ka. Ako nasorbahan si Star Margarine. Ano sobrang stamag, hindi na tumaas. So, mga kapatid, si Goliath po ay 9 feet 9 inches. Wow! 9 feet 9 inches, napakatangkad. Ang pinakamataas na tao ngayon ay 8.5. Siya po ay 9 feet 9 inches. But for your information, si Goliath po ang pinakamaliit sa magpipinsan at magkakapatid. Alam ko. You know why? May mga kapatid si Goliath, sabi po ng 1 Samuel, ang tawag sa kanila giant, huge! Tigda 24 po ang daliri. Magpaputol-putol lang kayo ng daliri. Ubus ang daliri mo, sila may apat. Ganon sila kalalaking tao. At eto pa mga kapatid, for example, Deuteronomy chapter 1. Si King Og, ang kanyang higaan ay 13 feet. Ang lapad po ay 6 feet. Ganon at bakal pa. So, ibig sabihin, ganon kalaki si Og. 13 feet ang haba ng kanyang higaan. Sabihin na lang natin, kung 13 feet, mga 12 feet ang taas niya. Gaano siya katangkad? Sa 6 feet na lapad ng kanyang higaan, pagpalagyan na natin 5 feet ang laki niya. Pero po niya 5 feet, halos ganito na siya kalapad. At 12 feet napakataas. Pero again, si Og po ay maliit pa. Kasi according to archaeological discovery ngayon, according to archaeological discovery, may mga patay po na nakita nila na ang kanila po mga yung skeleton po nila nung sinukat po ay 32 feet. Wow. Oh. Eh, ibig sabihin, mas mahaba pa pupunta doon. Kaya tama sabi na we are grasshoppers in our own sight, so we are in their sight. Kung 6 feet sila, usually mga 6 feet footers ang mga Hudyo, at ang haharapin mo ay 32 feet, talaga manliliit ka. Di ba, ang feeling nila, manliliit sila, ay paano na tayo, pastor? Hindi na tayo manliliit, napakaliit natin. Langgam tayo. Hindi na lang, pagka maliit ka, cute ka, di ba? So, mga kapatid, legitimate po ang reason nila kung tutusin, bakit sila nag-disobey. Pero mga kapatid, God did not accept anumang reason ng tao o dahilan
para ikaw ay mag-disobey. Mm-mm. So mga kapatid, please listen to this carefully. The first part of the prophecy was fulfilled because they obeyed God unconditionally without any question. Talaga sumunod. Kaya lang, pagdating sa second part of the prophecy, it was not fulfilled. Hindi dahil mali ang Diyos. Hindi dahil God was a liar or unfaithful. The problem was, they disobeyed the Lord. Sabi po ng Bible, they did not enter the promised land because of their unbelief and disobedience. Hindi po sinabi ng Bible na they did not enter the promised land because of the giants in the land, because of the huge people in the land, or because of the thick walled cities of the land. Hindi. Isa lang ang dahilan, because of their unbelief and disobedience. Dahil hindi sila sumunod sa ating Panginoon Diyos. Nakaintindihan po ba tayo? Yes. Nakaintindihan po ba tayo? Amen. Na please, sundan po niyo ang kwento na ito. O, dinala sila ng Diyos from Egypt, papunta sila doon sa wilderness. Sa wilderness, meron po mga doon sa disyerto, meron po mga lugar na pinupuntahan sila. If you will study the ancient Hebrew language, yung pong lugar na pupuntahan nila, hindi po basta pangalan lugar. May significance po ang lugar na mga pinupuntahan. And one of the famous places kung saan napunta ang mga Israelita, ang pangalan po ay Kadesh Barnea. Mhm. Have you heard the term Kadesh Yes. Barnea in the Bible? The word Kadesh Barnea is mentioned 10 times in the Bible. Ang Kadesh Barnea, ang location po niya, dito po muna kayo tumingin sa akin. Kung iyan ang promised land, ang Kadesh Barnea po ay facing, malapit na po ang Kadesh Barnea papunta sa promised land. Pag nasa Kadesh Barnea ka, ikaw po ay malapit nang makapasok sa promised land. But unfortunately, alam niyo po ba na si Miriam namatay doon po sa Kadesh Barnea? Alam niyo po ba kung saan lugar na disqualified si Moses na makapasok sa promised land? It was in Kadesh Barnea. Alam niyo po kung saan namatay ang napakaraming mga Israelita? It was in the Kadesh Barnea. So ang tanong, what is Kadesh Barnea? What does it signify? Ang word na Kadesh Barnea, ang word po na Kadesh ay ang Hebrew word ay Kodesh, it means sanctified or holy. Ang word po na Barnea, from the word bar, it means son. Kaya ang ibig sabihin ng Kadesh Barnea is a sanctified character of a son. Kaya bago sila dalhin ng Diyos sa promised land, dinala muna sila doon sa disyerto sa wilderness. Bakit? Kasi doon muna huhubugin ng Diyos ang kanilang mga character. Bakit kinakailangan ma-equip, mag-mature ang character nila? Saan sila dadalhin? Promise land. I need your answer. Saan po sila dadalhin? Promised land. Alam niyo po ba ang promised land tatlong F? Deuteronomy chapter 8. Number 1, it was a land of fullness. Lahat ng kayamanan andun. It was a land of fruitfulness. Pambihira yung, di ba, Numbers chapter 13, nagdala sila ng isang cluster ng grapes, 2 tao ang nagbuhat. Ganon po ka-fruitful ang promised land. Isang cluster lang, 2 tao pa ang magbubuhat. So it was a land of fruitfulness. And number 3, it was a land of freshness. Because you can find waters anywhere and everywhere. Ano po yung tatlong F? Promised land was a land of Fullness. Fruitfulness. 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 Thank you po. And Freshness. freshness. So kapag ikaw ay nakapasok doon sa promised land, talagang you will enjoy. Sabi ng Bible, it's a land flowing with milk and honey. Now please don't take that literally, kasi wala namang ilog na honey ang dumadalat sa gatas. Gatas. Ang word po na flowing with milk and honey simply means it was an abundant land. A land of nourishment and prosperity and abundance. Kaya lang it is a human nature na kapag tayo po ay nag-i-enjoy na, ang tendency natin makalimutan ng Diyos. Bakit hindi mo nag-amen? Amen. That is a human tendency. Kaya nga sabi ng Diyos, na pagka kayo ay nakapasok sa promised land at kayo mag-enjoy, sabi niya makakalimutan niyo ako. The reason why the Lord wants to develop their character, kasi ang word na character, it means what you are. Parang ginto, ilagay mo sa mainit o sa malamig, ginto lang yon. Hindi nagbabago. Hindi katulad ng mga Christian
na kapag mahirap ang buhay, lagi nasa dawn watch, nasa morning watch. Bakit? Ay lagi na, Lord, kailangan namin pagkain. Lord, ganito, ganyan. At lalapit, Pastor, ipag-pray mo naman na, Pastor, na kami ay pagpalain ng Diyos, magkaroon ng hanap buhay. Si Pastor ang pray, Lord, pagpalain mo siya. O pinagpala, hallelujah. 1 week, 2 weeks, 1 month, tumatin pa ng church, hallelujah, mga kapatid, tinugon ng Diyos. Pero pag nagpa-prosper ng negosyo, ayaw nang umaten pagka-Sunday. Bakit? Ay sayang, Pastor, kasi isasara ko ang tindahan ko. Sayang, mabenta pa naman pagka-Sunday. Ang dami na natin dahilan. Nagkaintindihan po ba tayo? Tingnan nyo na lang po, kapag ka may mga palabas, di ba? Sa TV, na-enjoy natin. For example, yung Marimar. Naalala nyo yung Marimar na yun? Pambihira, ang Bible study po noon ay na-delay ang Bible study. Pastor, wag muna, Pastor, kasi mag-i-end ang Marimar. Oh, di ba, kapag sa basketball, pagka last 3 minutes na lang, last 2 minutes na lang, wag muna, Pastor, last 2 minutes na lang, sandali na lang, Pastor. Hindi natin pinapaunang gusto natin, mamaya, sa laban ni Pacquiao, marami po nagsisimba kasi tatlong services po namin. Ang first service, iba may hawak, kami po at saka ng wife ko may hawak ng second service. Ang mga attenders namin second service, pupunta sa first service. Dahil matatapos ang alas 9, diretso sila pa. At habang napipreach ang pastor, nakikita nila ang glove ni Manny Pacquiao. Oh. Pero tingnan po ninyo, pag ang anak mo ay nagkukumbulsyon at mamamatay, kahit last 3 minutes, ay wala ko, in Jesus name, Lord, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord. Mare, mag-i-end ng Marimar, ay wala akong pakialam sa Marimar na yan. Lord, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Bakit? Kasi nasa disyerto ka ng buhay mo. Amen. Nagkaintindihan po ba tayo? O, isipin po nyo, kahit mga Christian, pinapatulan yung my husband's lover. Nagpupromote homosexuality. O, kapag wala nang ginawa, kundi panoorin yung, binabantay na yung please be careful with my heart. Habang nagkakasabi magkakatuloy kayo si Maya at si Sir Chief. Alam niyo kung saan ko yun narinig? Galing pa sa US. Akala ko si Sir Chief na yan, akala ko Koreano. Pilipino pala. Oh. Kaya pagdating ng Sunday service, kanta, awitin na, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Anong kadugtong? Father, we love you. Please be careful with my So the Lord bring us into the wilderness ng buhay po natin. Bakit mga kapatid? The Lord is preparing us to enter into the promised land. But remember, before the Lord will bring you into the promised land, padadaanin ka muna ng Diyos sa wilderness. Ano po ang purpose ng wilderness? If you will study Deuteronomy chapter 8, there are 3 purposes of wilderness. Starts with letter D and letter C. Number 1, the first purpose of wilderness is to discover or to disclose the condition of your heart. Sabi ng Deuteronomy chapter 8, I led you all the way through the desert. Hindi sinabi ng Bible na they were driven by their enemies. They were brought by their circumstances. Sabi po ng Bible, I, the Lord, led them through the wilderness. Anong purpose? Number 1, to disclose the condition of your heart. Madaling magsabi na ako ay maglilingkod sa Diyos when everything is favorable. But when you are in the wilderness of your life, kasi ang wilderness po, it starts with letter D. A land of drought, a land of discouragement, a land of darkness, a land of depression. Puro letter D na negative po yun. Kaya walang tao na gustong tumira sa disyerto. But whether you like it or not, the Lord will lead you, or the Lord will lead your life through the desert. Because kapag nandun ka sa wilderness ng buhay mo, number 1, it will disclose the condition of your heart. Kung mayroon kang pride, kung anuman mga negative attitude in your heart, whether you like it or not, it will manifest when you are in the wilderness of your life. For example, madaling magsabi, halimbawa, sa puso mo meron kang doubt, meron kang unbelief, meron kang rebellion sa puso mo, meron kang mga tinatagong mga sama na loob. Pwede mo pang i-cover yan ngayon. Pero subukan pagkadumang ka sa wilderness, lalabas at lalabas talaga kung ano ang laman ng puso mo. Nagkaintindihan po ba tayo? Yes. Now, as pastors, we don't know what
is in your heart unless the Lord reveal it. Mhm. Pero when you are in the wilderness of your life, ang condition ng puso mo talagang lalabas yan. Amen. Whether you like it or not. So letter D and letter C, ano po yung number 1? To disclose the condition of your heart. Number 2, to determine your commitment. Madali magsabi na, Lord, mamatay man lahat ng kapitbahay ko, maglilingkod ako sa'yo. Eh bakit kapitbahay mo ang mamamatay? Pero ibang usapan, yung you are obeying God despite sa mga trials na pinagdadaanan mo at krisis sa buhay. Nagkaintindihan po ba tayo? Siguro sa tagal-tagal ng pagiging Christian natin, marami na tayong alam na ganyan, no? Mga kapatid na talagang active, masaya na umaten sa church. Nagpapatotoo na maglilingkod sa Diyos. Paglipas ng ilang buwan, ilang mga taon, hanapin mo sana, di na umaten. Dalawin mo, bakit? Ay kasi, Pastor, ang dami kong problema. Pastor, ang dami kong ganito. Akala ko ba maglilingkod ka sa Diyos kahit ano mangyari? So, the purpose of the wilderness is to determine your commitment in serving the Lord. Number 3, to develop your character. Ang sabi ng Diyos, I cause you to hunger. Di ba kabalintunaan yun? Ang sabi ng Bible, God is our Jehovah Jireh, He will provide. And yet, sabi ng Lord, pinadaan sila sa time na sila po ay nagutom, nagkaroon ng crisis. So, please, don't be surprised or huwag tayo mabigla. Kung sa Christian life natin, sometimes, faithful naman tayo sa tithing. Committed naman tayo naglilingkod sa Diyos. And yet, dumadang tayo sa crisis. Bakit? Kasi dinidevelop na Diyos ang character ng ating buhay. Again, ang Hebrew word ng character at saka ang Greek word ay character. From the word character, it means nakaukit. So, to summarize, the word character means what you are. Parang pure gold. Ang pure gold, ilagay mo sa water, ilagay mo sa fire. Nagbabago po ba? Parehas lang, gold talaga yun. So, if you have a established character, kahit ano ang mangyari sa buhay mo, your declaration that you will serve the Lord, either in prosperity or in adversity, you will serve the Lord. Amen. Bakit kunti po nag-amen? Pwede po bang malakas na amen? Amen! So, again, ang purpose po ng wilderness is to develop our character. In times of adversity or in times of prosperity, it doesn't matter. It will not change our commitment to serve the Lord. Kagaya po ng binanggit kanina ni Pastor, one of the testings na ginagawa ko po ng mga maliit pa yung mga anak ko ay bibigyan ko po ng minsan, pag alis na, Dad, pahingi po ng baon. Minsan, good time ko siya, bigyan ko ng 5 piso. Eh, siyempre, ano naman ang mabibili ng 5 piso? Talagang, ano yung maluwa-luwa siya? Ito lang po ba? Sabi ko, yan lang. Talagang luluwa yung bata. Na ang tanong, hindi ba ako nasasaktan? Masakit para sa akin, 5 piso lang ang baon ng bata. Pero I did that intentionally. Pagdating sa school, tatawag ko sa kantin at sasabihin ko, please, bigyan niyo po ng pagkain yung anak ko. Mamaya pagdating ko niya, babayaran ko. Kasi ang purpose ko po, bibigyan ko siya 5 piso. Pag umiyak siya, sabihin ko sa kanya, umiyak ka dahil binigyan kita 5 piso. Ngayon, kukuha ko ng 500. Bibigyan kita ng 500. Baon mo ngayong araw na ito. Kitang-kita. Sabi ko, ang kondisyon ko sa kanya, ngayon, umiyak ka na binigyan kita ng 5 piso. Pag binigyan kita mamaya ng 500, hanggang school dapat umiyak ka. Habang nagtuturo teacher mo, dapat umiyak ka. Pag di ka umiyak, tatamaan ka sa akin. Bakit naman ako iiyak? Malaki naman ang pera. Ay sabi ko, ang ibig mo sabihin, ang mukha mo nagbabago pala sa halaga ng pera. Pag 5 pesos, malungkot. Pag 500, masaya. Ay samantalang ando sa 500 ang malungkot ang mukha. Dapat nalungkot. Ano pang point ko doon? Kasi gusto kong turuan sila na dapat hindi nagbabago ang itsura ng tao. Lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos na hindi po nagbabago ang commitment natin. Kung sinabi natin sa Diyos na, Lord, maglilingkod ako sa iyo, even in times of prosperity or in times of adversity, it does not change your commitment. Amen. Talagang dadalhin ka ng Diyos sa wilderness ng iyong buhay. Ay, ano, Pastor? Summit. Nangyari po ba ito sa buhay mo? Sa wilderness? Ano po, Pastor? Nasa wilderness ka ba o malapit ka na makatawid?
makakatawid na. Praise God. Tanungin po ninyo, lahat naman ang naglingkod sa Diyos ay dumaan sa ganyan. May wilderness talaga. Bakit? Kasi nga, mayroon pong tinatawag na Kadesh Barnea. Ano ang word na Kadesh Barnea? Ano po ang word na Kadesh? Kodesh in the Hebrew word, it means holy or sanctified. Ang word na Barnea from the word bar, it means son. Kaya ang ibig sabihin doon ng Kadesh Barnea ay sanctified son or sanctified character of a son. Kasi pag sanctified, establish ang character mo, pag dinala ka ng Diyos doon sa land of prosperity, you will still serve God. Yeah. Nagkaintindihan po ba tayo? Then, pag mahirap ang buhay, looking unto, sabi ng mga Bisaya, looking unto Jesus. Pero pag may pera na, pagka marami ng pera, looking unto pesos. Nung mahirap ka, kay Jesus ka nakatingin. Pero na may pera, wala ka ng panahon kay Jesus, doon ka na sa, doon na sa pera at kayamanan. If you will just hold on to your material wealth or possession, you will be frustrated. Tingnan niyo po yung doon sa Tacloban. Ilang taong pinaghirapan yung mga mansion nila. Ilang taon na pinaghirapan yung mga properties nila. Ngayong araw na ito, okay ang bahay nila. Kinabukasan, wala na. Sabi ng mga mayayaman, ay, may bagyo daw. Dapat mag-imbak tayo ng maraming pagkain. O ganito, nag-imbak nga sila. Ano nangyari? Wala naman. Wala rin yung pagkain. Yung iba, ayaw gumamit ng yung mga cellphone na mga mumuray kasi nakakahiya ito yung mga cellphone ngayon. Ang mga maedad nila nakagaya namin, ako ayaw ko yung cellphone ng mga mamahalin. Kasi pagka tinatawagan, pag ang mahal ang cellphone, ayaw sagutin. Bakit? Natatakot pag nasa jeep. Ay, yung cellphone ko, 3.20 ata yung cellphone ko, kahit iiwan ko, walang naman. Sir, yung basura mo, pakipulot ko. Yung mga mayayaman, gusto ang cellphone nila, talaga magaganda. Pagdating ng typhoon doon, nawala sila ng kuryente, di ba? Bumagsak ang kanilang mga tower nila. Kay mahal o mura cellphone, parehas lang din nagagamit. Kung ang kasayahan mo doon sa material, tapos ka. Nagkaintindihan po ba tayo? Yes. So, intindihin natin na doon po sa yung first phase ng prophecy, ang condition lang doon ay tugil na lang. Pero pagdating sa second phase of the prophecy, marami silang trials sa pagdadaanan doon sa wilderness. So, ano nga po ulit ang ibig sabihin ng Kadesh Barnea? Sanctified. Character of a son. Ang Hebrew word ng son ay bar. Ang word po na bar is from the word bet and resh. Two-letter word lang po yun sa Hebrew. Letter B and letter R. Ang B ay bet, means house, Bethel, house of God. Ang word na R ay resh, means person. Kaya ibig sabihin ng bet ay, ang word na bar, it means the person in the house or the person that abides in the house. Ang tawag po sa iyo ay son of God because you abide in the house of God, which is the word of God. Yes. Nakaintindihan po ba tayo? Now, ang word na bar, pakinggan po natin, in the ancient Hebrew language, the word bar, that is a word used for wild animals. Ang mga wild animals, hindi po sila alagain. Ang mga wild animals, sila ang naghahanap ng pagkain nila. Sila ang nagliligtas ng sarili nila. Di po ba? Amen. Sa mga disyerto, marami mga animals, meron po may mga lion. Pagka nandun sila, kanya-kanya silang hanap ng pagkain. Pag andyan ang mga maninila, kanya-kanya silang takbo. Naintindihan po ba natin? Yes. Anong ibig sabihin? Means matured. Iyon ang word na bar. Na kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, dapat matured na ang character natin. Hindi po alagain. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, huwag ka na magsalita. Sabi mo sa katabi mo, dapat huwag ka nang alagain. Maliban lang kung senior citizen ka. Pero when it comes to spiritual life, hindi po, dapat, it's now the time for us to become mature. Hindi yung wala nang ginawa ang pastor, kundi mag-alaga. Kaya nga mga pastor, maaga pang namamatay. Wala nang ginawa kundi alaga ng mga tupa. Bakit? Ang isang miyembro ganito nang hina, ayaw na magsimba, dadalawin ni pastor. Nagugutuman si pastor ng kapapasting. Na-arthritis si pastor ng kalalakan. Pag-alas, parang dalawin yung kapatid na yun. Kare-revive pa lang, eto na naman ang isa naman may problema. Wala nang ginawa
kundi maghanap ng mga tupa na nawawala. Pasalamat kayo, mga kapatid, kasi may pastor kayo. Ako po ay hindi pastor. I'm more of a teacher than a pastor. My concentration is to teach the Word of God. Kay 500 ang umaten o dalawa, okay lang sa akin yun. Pag ang mga members namin, halimbawa, ayaw na magsimba, I encourage ko sila. I teach them the Word of God, to respond to the Word of God. Pero hindi ko na sila, kung pag sinabi na, Pastor, lilipat ako sa Jehovah's Witness, ay kung doon ka masaya, wala akong magagawa. Naintindihan po ba natin? Of course, in fairness, kasi si pastor, and I'm more of a teacher than a pastor. Bakit? Kasi it's now the time for us na mag-mature. Pero yun po ninyo, 20 years na tayo born again, alagain pa rin. Di pa nga namamatay si Kristo sa cross, born again na tayo. Kasi ang word na bar, pag sinabi mong son, the word bar, it means matured in character. Nagkaintindihan po ba tayo? Pag sinabing matured in character, meaning ang decision mo at choice, your decision and choices in life are based on the Word of God, not on your feeling. Kung ang feeling mo ngayon ay ayaw mo magsimba, it doesn't matter kahit wala kang feeling na magsimba. If you're a matured believer and son of God, pupunta ka sa simbahan. Bakit? Because you are not living according to your feeling. You are living in obedience to the Word of God. Yes, amen. Hallelujah. Amen. Sometimes we don't feel to pray. But your feeling not to pray has nothing to do with your obedience to the Word of God. Whether you like it or not, you have to pray. Amen. There are times we don't like to read the Bible. But your feeling of not reading the Bible should not hinder you from reading the Word of God. Iyon ang matured. Hindi na alagain. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Hindi na alagain. Hindi nalagain. Hindi nalagain. Or else, lalagain ka na lang. So, mga kapatid, now is the time for us to become more mature. Amen po ba? Amen. Hindi kayo pastor nagsisisi, mga kapatid natin, in-invite mo ako. So, the word bar, it means son. Pakinggan po ninyo. Pag dinagdagan niyo po ng di ang bar, ang basa po ay dabar. Hindi yung dabar na iniinom. Ang word po na dabar ay Hebrew word na ibig sabihin ay spoken word. Ang tawag sa Greek ay rhema. Ang tawag sa Hebrew ay dabar. So, ang word po na dabar, it means spoken word. Amen po ba? Pero pictographically, pag sinabi natin pictographically, ang ibig sabihin ay meaning according to picture. Ang word na bar ay son. Dahil from right to left sila sa Hebrew. Pag dinagdagan mo ng di, ang basa ay dabar. Ang ibig sabihin ng dabar ay spoken word. But pictographically, ang word na di, ibig sabihin ay door or pinto. Kaya ibig sabihin ng dabar, hindi lang siya spoken word, but simply means the entrance of the sun. Ang word na dalit, parang pinto. So mayroong bar, kaya ibig sabihin ay entrance of the sun. Which ang application ay, the spoken word of God is the entrance of the sun. Meaning na bago ka kumilos, dapat meron ka munang tinig mula sa Diyos. Si Christ. Ilang taon po siya nung nag-start sa ministry? 30. Ilan po? 30. Ilang taon po siya nung namatay? 33. Ilang taon po si Christ nung namatay? 33? 3. Hindi. 30? Di ba nung nakabayubay sa krus, sabi niya, I am 30. Di ba, Pastor? Kapatid, pakilira lang ako sa inyo. Kulto yung nagturo. I'm 30. I'm just joking. I'm thirsty. So, nag-start si Christ ng ministry was at the age of 30. Luke chapter 3, sabi po ng Bible, and Christ was at the age of 30 when He started the ministry. Ang tanong, pwede ba siya mag-start ng ministry at the age of 12? At the age of 15? At the age of 20? The answer is yes. Pwede. Pero bakit 30 years old siya na mag-start? Because that was the time na ang sabi ng Father, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. So when Jesus received the spoken word, ang tawag sa Hebrew ay dabar. When He received the dabar, the spoken word, pictographically, ang ibig sabihin ng dabar ay entrance of the sun. So that was the time that He entered into the ministry because He received
Sa ministry ganito, bumenta ang bibingka. Lahat na bibingka na lang. Pag kumit ang maruya na lahat. Oo. Hindi mga kapatid, iba-iba po ang kaparaanan ng Diyos. That's why we need to listen to the voice of God. O, tingnan niyo po, bakit maraming pastor na biktima ng networking ba tawag? Hindi, ang tawag ng pastor, not working. Not working. Bakit? May lalapit sa'yo. Ang paborito pa ng mga networkers ay yung mga pastor. Kasi alam nila, pastor may influence. Alam mo ba, pastor, ang unang intro, pastor, kumusta ka na, pastor? Ito, ganito. Alam mo, pastor, may papakita sa'yo. Kita mo ito, pastor? 50,000. 50,000. Talaga, sa ano yan? Naku, pastor, simple lang. Ganito, pastor, hindi ka mahirapan. Paupo ka ng pastor. May 50,000 naman. Ano naman yun? Ganito lang. Humanap ka lang ng dalawa sa kanan, dalawa sa kanan. Yung pastor, Familiar. ay di kinagat mo naman. Dalawa sa kanan ang tinatakbuhan mo ng utangan mo, dalawa naman sa kanan kaliwa ang tinatakbuhan mo ngayon. Ngayon, ang mga pastor ay wala nang